Okay mga brothers, dito naman po tayo sa Kawasaki Barako 175. Ayan. Sa mga may motor na Kawasaki Barako 175, kung sakali ang inyong makina ay nababa o na overhaul, bibigyan ko kayo ng mga tip at saka yung mga magagastos nyo kung magkano mga brothers. Ito pong makinang ito mga brothers, ito napakaitim kung mapapansin nyo po. Ito po, dumayo sa atin dito, taga Bulacan po ito mga brothers. Ito. Ayan mga brothers, taga Bulacan to, napakadumi ng kanyang makina at saka napakaingay. Ayan. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng tip kung magkano po magagastos ninyo pagka ang inyong Kawasaki Barako ay nagkaroon ng ganitong issue. Ayan, uunahin po natin dito sa connecting rod. Ito po, napakaitim po ito, nalinis ko na po ito at saka napalitan ko na ng connecting rod. Hindi ko na po naipakita sa inyo kasi may mga video naman po akong ginawa kung paano magpalit ng connecting rod nitong ating Kawasaki Barako. Ayan, napakarami natin video ginawa dyan. Ngayon, ganito yan mga brothers, bibigyan ko kayo ng tip kung magkano magagastos. Ito pong ating connecting rod ng Kawasaki Barako. Ang halaga po nito ay nasa more or less nasa 2,500 yung kanyang connecting rod. May mga pagkakataon sa ibang mga shop, maabot po ito ng 3,000 yung connecting rod niya. Ngayon, yung kanyang bearing, dalawang klase po ng bearing yan, isang Koyo at saka NSK. May NTN pa ang brand. Pero sa presyo ng NSK, yung bearing niya na ang sukat po ay 6328. Ang halaga po nito, pag NSK po bibilin nyo, nasa 400 more or less ang halaga. Dalawa po yan. Pagka Koyo, nasa 500 more or less. Ganun din po ang NTN. Hindi po nagkakalayo yan mga brothers. Yan po yung halaga pagka nagpalit kayo ng connecting rod at saka ng bearing. Ngayon ito, ang naging isa pang problema nito, yung kanyang camshaft. Ito. Kinain po yung kanyang camshaft, yung kanyang ito. Kinain. Ngayon ito, ang halaga po nito, more or less, nasa 2,500 hanggang 2,700. Kung di ako nagkakamali. Ayan. Yan po yung presyo nito pagka nagpalit kayo. Ang kanyang timing chain, ito, maingay na po ito at maluwag. Ang halaga po nito, nasa 1,200. Yung kanyang idle gear, more or less, nasa 1,200. Bukod pa po yung kanyang bushing sa gitna, may bushing po yan. Ang halaga po no, nasa 200, more or less. Kasi itong idle gear, kaya natin papalitan ito, ito, kinain na po yung kanyang ngipin. Ayan, kaya papalitan natin to. At saka itong kanyang camshaft, itong timing chain, maingay na. Ngayon, yung kanyang rocker arm, ito, papalitan din po natin to. Dalawa po ito, isang exhaust rocker arm, itong may guhit sa gitna. Ito po, tumatama po ko sa bulitas to pagka umiikot yung camshaft. Ito. Ayan. Ayan po tumutulong sa bulitas na yan, tumutulong para yung ating Barako ay mapalambot pag pinadyakan. Ayan mga brothers, kaya po may bulitas yan, baka magtaka kayo. Pag umiikot po ito, lumalabas po ito, tama-tama dito, nawaalis po yung kompresyon, nababawasan po yung tigas, lumalambot po, kaya po ang ating Kawasaki Barako ay malambot padyakan. Ngayon, ang halaga po nito ay 1,600 more or less. Dalawa po ito mga brothers, kaya nakakahalaga po ito ng 3,000 plus. Ayan. Ngayon, pagdating sa transmission ng ating Kawasaki Barako, ito, wag po kayong mag-alala dito dahil ang transmission po ng Kawasaki Barako ay napakatibay po niyan. Iyan po talaga, may pagmamalaki natin yung kanyang transmission, napakatibay. Kaya kahit naihataw mo yan, akyatan, kahit na retratan, ay hindi po basta-basta masisira. Basta ingatan lang natin sa langis, okay? Ngayon, ganito pa, isang problema natin dito sa ating crankcase. Ito po, napakadumi kung mapapasin po ninyo. Ito po, nilinis na. Kasi po, hindi talaga ganito itsura nito. Pero ito, uulitin ulit ito, kailangan mapaputi natin to. Ngayon, pag nilinis po natin mabuti yan, mga brothers, at binuho natin yan, dapat po, agad nyong i-change oil. Kung maaari, 3 to 4 weeks, o wag na nyo yung, kung maaari, pinakamatagal na yung 1 month, i-change oil nyo kagad, para po ma-drain yung dumi. Kasi yung pong dumi, meron pong naiiwan na dumi dyan, na napupunta po sa ating oil screen, oil screen. Lilinisin nyo po ito kasi tsak na tsak, madudumihan po ulit ito bago makarating sa oil filter. Kasi po nangyari sa atin nung mga nakaraang vlog natin na kung napanood po ninyo, meron po tayong ginawang makina na napakadumi din. Pero ang nangyari, meron siyang nakatakas na dumi dito po na pondo sa ating lugar na to.
At bumara po dito mga brothers. Ayan. Napakaliit lang po nung sinungkit ko pa para matanggal yung bara. Pero pag binugahan nyo po ng hangin, may lalabas po na hangin dito, mahina lang. Pero siyempre, pagka ang presyon ng langis, pag pumasok dyan, may lalabas na langis, kakapusin siya. Kaya nangyari, tinamaan po yung block. Yung mga una kong vlog nun, i-vlog ko na po yun, na nagkaroon tayo ng problema dun sa ating isang customer. Kaya ang ginawa natin, tayo na po ang gumastos ng ikalawang baklas natin. Pinat natin ng connecting rod, pina-rebore natin. Ako na po ang gumastos nun kasi ang nangyari kasi, after 3 days, 4 days, bumalik sa atin yung may-ari, may ingay. Ngayon, binaba natin yung makina, nagtataka ako ba't may ingay, kung bakit may tama yung block. Ngayon, nachinik ko lahat, okay naman. Dito na tayo nagkaroon ng problema. Kaya nung tinanggal ko po yun mga brothers, parang ano lang po siya, yung maliit na dumi na para po siyang gasket na napakaliit. Bumara po dito, matigas na po yung gasket na yon. Napakahirap pong tanggalin, nahirapan po akong tanggalin. Kahit saan ko bugahan, ayaw umalis. Sinungkit ko pa, pinakadurog ko pa. Kaya naging leksyon sa atin yon sa pagbabaklas natin ng makina para sa susunod, wag natin umaulit. Ayan. Kaya ito mga brothers, bago ko salpak to, lahat ng hangin, lahat na may daanan ng langis, yung kanyang oil flow ay binabarahan at binobomba natin ng kompresor. Ayan. Yan ang tip ko sa inyo. Ngayon, ito pang tip ko mga brother. Pag ang inyong makina ay na-overhaul, huwag nyo na pong patatagalin. Kailangan i-change nyo kagad. Kung 500 kilometers natatakbo, change nyo kagad mga brothers. Okay. Pero kung hindi naman nyo napagagamit, umabot ng 3 weeks, 4 weeks, 1 month, pinakamatagal na, change nyo na po mga brothers para yung ating makina ay maalagaan. Kasi hindi po pwedeng walang nakukuha dumi yun, napupunta po sa oil screen. Ngayon yung oil filter, magpalit na po agad kayo. Ayan po yung tip ko sa inyo pagdating po dito sa Kawasaki Barako. Napakamahal po ng gastusin dito. Ngayon mabanggit ko lang yung kanyang block, yung kanyang piston tsaka piston ring. Pagka ganito, ano ba, katulad nito, okay naman po yung block nito, pero yung piston ring, pangit, papalitan natin yon. Ngayon bigay ko na rin sa inyo yung tip kung magkano aabutin ng piston ring. Ang piston ring po nito may git 1,000 original, pero yung piston may git mga 1,200, 1,300 yung original po mga brothers. Ganyan po kamahal ang pyesa ng ating Kawasaki Barako. Clutch lining nasa more or less nasa 1,200. Clutch housing more or less nasa 5,000 po ito mga brothers. Okay, sige po, hanggang dito lang at maraming po salamat at sana nakatulong po sa inyo ito sa mga may motor na Kawasaki Barako 175. Okay, mabuhay po kayong lahat mga brothers.